Ayun, nadali din. Diba? Ni Lito Atienza. Ito nga pong si Senadora Loren Legarda. Ito nga yung video. Mamaya ipi-play natin sa inyo mga minamahal. Maya-maya ipi-play natin. So, sino nga ba? Itong si Lito Atienza. So, dati itong, batikan na to sa politika. Tumanda na lang to sa politika mga minamahal. So, dating mayor din to ng Manila. Mayroon din siyang party list. Ano ba tawag sa party list niya? Buhay. 'Di ba? Tapos, naging deputy speaker din to. Naging kongresista. So, mahaba-haba na din yung pinanggalingan ni Lito Atienza tungkol nga po dito sa politika. So ngayon, ano nga ba yung expose ni Lolo Molito dito nga po kay Senator Loren Legarda? So nung panahon na Deputy Speaker, ito nga pong si Lito Atienza, abay gusto daw pong palusutin ni Senadora yung congressional franchise ng kanyang anak na si Lipiste, etong si Liviste, etong si Loren Legarda. Malakas, 'di ba? Senador during that time. Tapos meron siyang hinahawakang komite 'di ba? Ano ba yung komite ni Loren Legarda? Yan. Siya po yung head ng Committee on Finance. So sa madaling sabi, dahil siya yung head ng Committee on Finance, abay magiging tuta. Oo. Pansamantala itong si Digongyo. Oo. So kailangan amu-amuhin siya ni Digongyo. Diba? So, sa madaling sabi, kailangan siyang pagbigyan ni Digongyo sa kanyang hinihiling. So, ngayon, itong si Loren Legarda, syempre, diba, sabi ko nga sa inyo, malakas, mataas yung kanyang katungkulan noon. So, gusto niyang isyuhan agad-agad sana yung kanyang anak ng congressional franchise, yung negosyong solar para sa bayan. Gusto niyang mailusot 'di ba? Syempre kailangan makalusot 'yan sa Kamara at dito nga po sa House of Representatives. Nung panahon ng 2019, 'di ba? Ang presidente noon si Digong. Tapos chairperson pa siya mga minamahal ng Senate on Finance. Ngayon, eto nagsalita itong si Lito Atienza. Sabi niya, naglalabi daw, oo, itong si Loren Legarda sa mga senador at dito nga po sa mga kongresista para nga daw po palusutin yung franchise ng kanyang anak. So ano ba yung naglalabi? Bawal yun yung kinakausap mo, yung mga kongresista, pati mga senador, nagmamakaawa ka, nabigyan ng franchise, yung solar para sa bayan na negosyo ng kanyang anak. Yung solar para sa bayan, ano kasi yan public utility. So, kailangan talaga yan ng approval ng Kongreso. Okay sana kung inaprobahan ng hindi naglalabi itong si Loren Legarda. Kaso ang nangyari, kinausap niya yung mga senador, yung mga kongresista. So, talagang nilabi niya, mga minamahal, ito nga pong negosyo ng kanyang anak. So, ngayon, dito lumabas, itong si Lito Atienza. And-expose niya dahil siya mismo ay kinausap ng ina ni Lipiste na si Loren Legarda na payagan. Oo, mga minamahal, itong congressional franchise ng kanyang anak. Itong si Lito Atienza, medyo ayaw. Kaya nga lang, pinilit Oo, pinilit siya. Diba? So, nag-meeting silang dalawa. May pinaka-middleman. Siyempre, yung pinaka-middleman, governor ata yung nag-arrange ng meeting nila. Tapos, pinapakiusapan itong si Lito Atienza, ganyan-ganyan. Diba? So, ang nangyari, nailusot nga. Siyempre, tindi diba? Pero hindi siya makakataka sa history. Kasi kahit mismo itong si Lito Atienza, merong patunay na totoo yung kanyang sinasabi na may meeting, totoo yung kanyang sinasabi na nakipag-set, 'di ba? Itong si umabot pa nga sa punto na meron daw iaabot, merong bigayan, ganyan. Para lang daw mailusot yung congressional franchise ng kanyang
Di ba mga minamahal ng kanyang anak? O, sige ito, panoodin natin mga minamahal. Is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proofs to present. Ako'y hiningan niya ng meeting. Nagpulong kami sa Manila Polo Club at doon kami nag-usap. Sa kanyang latest media interview, tahasang isiniwalat ni former Manila Mayor Lito Atienza na tinangkad umano siyang alukan o bigyan ni Senator Loren Legarda sa kanilang meeting noong siya pa ay Deputy Speaker sa Lower House noong panahon ni former President Duterte. Senator Legarda violated the provision because she tried convincing me at Manila Polo Club. Meron akong testigo. Si dating gobernador ng Antique, si Sally Perez, who arranged for the meeting. Pero meron na mga alukan. Teka muna. I have better things to do than listen to you. Ang term na ginamit ni Atienza ay alukan na sa tingin natin ay panunuhol. At dahil dito, tinangka di umano niyang mag-walk out sa meeting kung saan ang topic ay ang prangkisang ibibigay ng gobyerno sa solar firm ng anak ng senadora na ngayon si Batangas Representative Leandro Leviste. Sabi nung si Governor Perez, sinabi ko na sa iyo, boss, kung daanin sa ganyang klaseng usapan ang kaibigan ko si Lito, he hates corruption in government. Ang pakikipag-meeting daw niya kay Legarda ay inarrange ni former Antique Governor Salvacion Sally Perez sa Manila Polo Club. Pero nung tumanggi daw si Atienza at nagtangkang umalis, nakiusap daw si Legarda na tulungan na lang ang anak nitong very bright bilang kaibigan na lang. So, I was about to leave. Sabi niya, teka muna, hindi. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero nakikiusap ako sa'yo as a friend. Tulungan mo na yung anak ko. Very bright yan. Tinawag pa daw ni Legarda na Wonder Boy si Crying Leandro. Wonder Boy yan. I'm not even analyzing his capacity. But I'm saying, franchise niya. Ang hangad niyo, ibibenta niyo yan. I told her straight. Pati si former President Gloria Macapagal Arroyo na congresswoman din that time ay nakiusap din di umano kay Atienza na pagbigyan na lang daw ang kaibigan nilang si Loren na agresibong naglobby para sa prangkisa ng kanyang anak. Yung nakita ko na talagang may Nagbanta na pala itong si Lito Atienza, na ibibenta niya yan. At nagkatotoo nga, binenta nga. epekto yung lobbying ni Senadora na sinabi sa akin ni ating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, pagbigyan mo na si Loren dito. Alam mo na yan, kaibigan natin yan. Sabi ko, ma'am, I'm doing this for the nation, for the people, at wala po akong personal galit o inis sa mga taong ito. Binulgar pa ni Atienza na ginamit di umano ni Legarda ang kanyang posisyon bilang chairwoman ng Committee on Appropriations bilang leverage kay former President Duterte upang makuha ang tinatamasang prangkisa para sa anak nito. Ang kanyang appeal palagi, I am chairwoman of the Committee on Appropriation, Finance in the Senate. I can help you do in your projects if you help me now approve the franchise. Anong tawag doon? Di ba lobbying yun? Ayon kay Atienza, bad faith na daw simulat sa pulpa ang crony solar company ni Leviste dahil 1 milyong piso lang daw ang initial capitalization nito. 1 milyong piso lang ang puhunan ng kanyang korporasyon. Immediately I objected. Sabi ko, ano ba ito? Ito ba'y biro? Na biglang pinalitan di umano ni Legarda ng 1 bilyong piso nung kinwestiyon niya ito. Agad, binasura ko. Pero binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1 bilyong puhunan. Susunod na tanong ko, saan ko muna 1 bilyon? Leandro Leviste, hindi pa siya congressman noon. Dagdag pa ni Atienza, nagkatotoo ang hinala nila na ang pinakamotibo ni Leviste sa pagkuha ng prangkisa ay para ibenta ito sa mga foreign buyers o giant power players. Pero hindi ito nangyari dahil sa kanyang initiative na maglagay ng provision na bawal ibenta ang prangkisang binigay ng Kongreso. Kaya nasingit po yung provision na Ano kasi yan? Libreng binigay sa'yo ng kongreso niyang prangkisa na yan. So, bakit mo ibebenta? Parang napakawalang hiya mo naman, di ba?
mawawalan ng visa yung prangkisa kung ibebenta nila Viste. Pero binenta nila. Ano nangyari? Yung aking sa Pantaha, nangyari. Binenta nila sa mga Koreano, tapos binenta kay Meralco, marami pang iba. Ngayon, kung nagsisiguro yung mga foreign investors, so-called, nalaman nila wala na palang visa yung prangkisang yan Dahil hindi pwedeng ibenta sa foreigner. Kaya, pero yung nagbentahan, naganap. Kaya, ang aking sa Pantaha, supported by the solar providers in the country, tama po. Hindi sila talaga seryoso na tumulong sa mga baryo. Nilang purpose talaga, inegosyo yung papel kapag ka nakuha nila yung prangkisa. What is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proofs to present. Ako'y hiningan niya ng meeting. Nagpulong kami sa Manila Port of Flag at doon kami nag-usap. Sa kanyang latest media interview, tahasang isiniwalat ni former Manila Mayor Lito Atienza na tinangkad di umano siyang alukan o bigyan ni Senator Loren Legarda sa kanilang meeting noong siya pa ay Deputy Speaker sa Lower House noong panahon ni former President Duterte. Senator Legarda violated that provision because she tried convincing me. Diba? Inulit na naman. Nagets ninyo, mga minamahal, paktay ka kung, diba? Kala mo matino itong si Lor. Actually, si Atienza, ano yan siya reliable naman yan si Atienza dahil isa siya sa mga matitinong naglilingkod sa taong bayan. And ano na siya matanda na kasi siya sa politika. Oo. Ito may resibo. Diba? Ito may resibo. Si Atienza. See? Lumabas na din ang baho. Since magkaalyado sila ng mga Duterte. Ay, nako, mga minamahal. Alright. So, anyway, kayo, ano yung masasabi nyo dito? Again, it's me, Alicia Ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.